Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. So if you are just new to our channel, please do subscribe because we are now a growing family. As of the latest, we are now 6,668 subscribers. 6,668 subscribers. And all of our subscribers are located around the world. And each continent that we have a subscriber or subscribers out there on that particular area. Thank you so much. God bless you all. So, ang ano po natin, just in lang po, no? This afternoon yata yun or this evening, inatras po ni Senator JV Ejercito Estrada ang kanyang pirma doon sa ano po ni Senator Robin Hood Padilla, no? Yung dokumento po na tumututol sa pagkontempt kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Yun, no? Siya po yung panglima na pumirma doon sa signature, doon sa form na yun, no? Na tumututol sa pagkontempt kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang isa po doon ay si Cynthia Villar, no? Cynthia Villar, si Bongo, si Amy Marcos, si Robin Padilla, at saka si JV Ejercito Estrada, no? Yan po si JV Ejercito Estrada ay nagmumotor. Okay? Dati pong naging vice mayor at dating naging mayor po yan ng San Juan. Okay? Pagkatapos po niyan ay naging senador ng Pilipinas. Okay? Nanalo po yan dahil siguro sa kanyang ama na rin, no, sa kanyang amain na si dating Presidente Joseph Ejercito Estrada. Okay? Yan po ah. Tapos ano po yan? Half-brother po yan ni Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada. Okay? Now, ang ano po natin dito ay hindi po yan re-electionista, no? Matagal pa po yan. Okay? Matagal pa po yan. Sa 2028 pa po yan na mag-elect, no? Magpapa-re-elect, no? Okay. Kaya lang po ang hindi po natin talaga bigla po siyang umatras, no? Umatras po sa kanyang pirma dahil nga po sabi niya ay malakas po daw ang ebidensya ni Pastor Kibuloy, no? Nung una, pumirma siya dahil ng kaso naman ay nasa DOJ na, ang bola ay nasa DOJ na at magde-decide na sila kung may kasalanan man o wala si Pastor Apollo Kibuloy by submitting, no, yun do sa case dun sa mga proper courts natin. Okay? So by sabi sa Davao City daw nangyari, so Davao, no? Pero syempre, yung influence ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao ay talagang malakas, ay talagang ililipat yan dito sa Metro Manila. At saka meron pa yata silang ikakaso, no, doon sa Pasig City na nandoon si Mayor Vico Soto. Okay? Yan po ah. Yan po yung ano natin, no? Kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya kung malamang sa malamang, kung magpapahuli ito si Pastor Apollo Kibuloy, ay talagang ikukulong yan dyan sa Pasig. O kaya baka naman hospital arrest o baka naman house arrest. Hindi lang natin alam. Baka bigla pong maglaho yan dahil appointed son of God sa kanyang universe, sa kanya daw ang ating bawat kaluluwa ng Pilipino ay sa kanya. So hindi tayo magtataka kung ito ay maglalaho na lang at mawawala sa bansang ito at pupunta sa ibang bansa. Pero kidding aside, hindi po siya ganon, no? Hindi po siya ganon. Tao lang po yan. Okay? Huwag po tayong maniniwala sa mga religious leaders na yan. Okay? Tao lang po yan. Ayan po ang sinasabi natin. Kaya po kaya nga po allegedly may mga nagawang ganon kasi tao lang, no? Si JB Ejercito biglang inatras dahil nga po sa mga ganong bagay. So ngayon, ang tanong natin, ano ba ang mali ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla? Alam nyo guys, mga senador kasi ito, no? Binoboto ito ng tao. Okay? Nadadala ito sa pressure, no? Bibihira lang naman ng senador ang hindi na pressure sa public. Hanggat maaari, inaalagaan nila ang reputation nila, ang kanilang dignidad, at etc. No? Kaya nga po, di ba si Subiri dati ay nagbitiw bilang senador ng Pilipinas dahil nga po si Senator Pimentel ay talagang inakusahan siya na dinaya siya, no? Yung dagdag bawas, biktima si Senator Coco Pimentel doon sa dagdag bawas na yon. Okay? Ang ang nakinabang daw doon sa dagdag bawas na yon ay si Senator Subiri. Kaya po siya nag-resign. Pero nung naman, kinalaunan,
ay tumakbo naman siya bilang senador ng Pilipinas. Nanalo. Ngayon ay Senate President. Okay? Something like that, no? Marami po ganyan, no? Na talagang ina-atras nila ang mga pirma nila kasi na-pressure sila sa public. Ngayon, hindi po tayo magtataka dahil ano naman, bago lang naman po si Senator Robin Padilla bilang senador, hindi pa siguro niya masyadong alam yan. Ngayon, nagbigla siya nagsabi ng mga pangalan. No? Dapat tinago niya muna yung mga pangalan na yon, di muna niya sinabi, no? Sinabi na lang niya kung na-submit na or nakawalo na siya sa mga pirma na yon. Pero hindi niya ginawa yon, mga kaibigan ko. No, nung nag-press conference, sinabi niya, nilahad niya, sino yung mga hindi pumirma at ang mga pumirma. Okay? Nagkataon, ito si JV Ercito Estrada ay talagang mahina sa ganito. No? Mahina sa ganito. Talagang ano, no? Kaya lang walang, ewan ko, hindi ko alam. Pero siguro may dahilan naman siya bakit inatras niya ang kanyang mga pirma. Pero dapat ang mali ni Robin Padilla doon ay hindi dapat niya nilabas yun kasi nung nilabas niya, tingnan mo, na pressure. Ngayon, si Mark Villar, si Cayetano, ay siguradong hindi na pipirma yan. Okay? Ngayon, si Cynthia Villar, baka i-atras niya pa yan, di ba? Okay? Ayan, ang nakikita ko lang matitira dyan, tatlo lang sila. Si Jaime Marcos, si Robin Padilla, at saka si Bongo. Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, no? Kayo, sang-ayon po ba kayo sa pag-atras ng pirma ni JV Ejercito Estrada sa panukala ni Robin Padilla, Senator Robin Padilla, at o kung ano naman, ano ang mali ni Robin Padilla sa discarding ito. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.